Naapoy mo tagtuig nga financial nga ayuda sa EDSUCAPC kani sa highly urbanized city of Agri-Fishery Council or EDSUCAPC. Sa dugay panahon wala gyud sila financial nga ayuda silang kapunungan. Mao kani ang mga representation nga BAPSI sa mga different barangay. If Iligan has 44 barangay, naapoy 44 pud kabuok nga mga BAPSI na members nga EDSUCAPC. Tungod kay ilang girepresentahan ang matag barangay. Nga tanang mga hirisgutanan sa agrikultura sa matag barangay, mapadagat man, mapabukid man, mapasentrong bahin man, naa man gyud na kay na may rural-based organization nga nagtuki usab kabahin sa agrikultura, naa dira well represented ang moong barangay. So naghatag og financial ayuda aron makatabang sa ila kay daghay mga training na ilang kinahanglan ma-represent ang Iligan na ikalisdanan sa representation nadto sa kauluhan o sa region. Tungod kay kasayod man gyud ta nga minus man gyud sa lapi kini ato ang mga nagat mag-uuma nga naamang gyud sa mga lagyong bahin kay ang Iligan man gud kung tanaw nimo geographically mountainous man gyud pod na area, mas dako ang parte ang kabukiran. Aduna po'y matagtuig nga ayuda dili lamang sa mga mananada kundi pod dito sa tong pag-uuma. Gitawag ni siya crop damage assistance. So sa panahon nga dili maayo ang ani o pagpanahon silang ani at pagpanahon sila pananom, dili man sa tanang higayon maayo ang ilang pagpananom. Na may higayon sa ilang pagpananom tungod kay naay bagyo, ma-damage ang ilang crop or ang ilang tanom. So kinahanglan i-assess sila sa City Agriculturist Office ang naamantay programa nga mahatagag og insurance. Ang dili covered sa PCIC na gitawag og Philippine Crop Insurance Corporation, ang local government unit ang usalo. Ang dili covered silang palisiya, ang local government unit. So kinahanglan sa i-assess. So kinsay maka-assess ani ang mga pag-uma. So kinahanglan nagya po tong mga requisitos. So what's the good thing is the national government can cover the loss of their crops. On the other hand, kung covered siya sa PCIC, ang dili covered sa PCIC, pwede siya sa loob sa local government. So by this time, klaro kaayo o dayag kaayo ang programa sa agrikultura paghisguta sa local government of Iligan. It's because of this ordinance. And og sa makanunayon, naata gitawag nga learning sites development. There are a lot of training sites nga gi-accredit karon. Kanang gitawag na to og mga farm tourism site, na mga learning sites nga kung mga trainings in terms of agriculture, gina-download na funded by TESDA. So there are a lot of learning sites karon sa Iligan nga accredited na og nag-enjoy na ani. Og mo nang ato nang gipang that is under on the sa business side sa City Agriculturist Office. And availment of farm inputs. Unsa ning mga availment of farm inputs? Pag mag-request ka og training, ang mga eskwelahan nag-request og training for agri, muhatag sila. Ang inyong kapunungan muhatag og mangayo og training, the City Agriculturist Office can provide the technical assistance. Muna gitawag na availment na siya sa ato ang mga farm inputs. It could be training. So daghan kay training sa agri karon and that's for free. Ikaduha is maka-avail mo, makakuha mo, makapangayo mo mga binhi. Di ba? Muhatag og fertilizer, muhatag og mga farm materials, seedlings ug uban pa. Og assistance i-organisa mo aron makadawat mo sa ubang pa mga programa nga gikan sa nasudnong gobyerno o sa tuang lokal nga gobyerno. Napo tay gitawag nga kung inyong makita na ubang mga ekwipo, no, kanisama aning traktor. So maka-avail mo sa mga farm equipment. Pero in a schedule, no? You have to request the City Agriculturist Office. For now, muagi siya sa GSO. Kaya ang GSO manggod ang property custodian sa local government. So kaning traktor dili man niingon nga unsa dako man nga kantidad. So gikanan ang gina-account na. Sa kutob nga maabot aning traktor na ay areas na dili gid kaya abton sa traktor tungod sa kalisdanan sa dalan. Kay ang Iligan sa ako naging giingon, dako kay nga parte nga puro gyud na asa bukirang bahin og mao gyud nay katuyuan aning ordinansaha. So niaging tuig siguro sa last quarter of the year, we started last November, no, atong November, December ug nitapos karong unang semana karong tuiga January 5 of 2021
Ang local government of Iligan pinaagi sa supplemental budget atong 2019 nagahin og 2 million aron pagpalit og 50 ka mga kabaw. Ang katuyuan sa 50 ka kabaw ipanghatag kani ipang-apod-apod sa mga farmers association nga dili kaya abton og traktor. Ang katuyuan ni usab ni ani kaning 50 ka kaning mga 50 ka kabaw nga makakuha ni ani gi-project nato nga 5 years up kung dili mamatay maayo ang pag-alima sa maong ang beneficiary ni ani kung i-times 2 nimo daan kay kumuhatag ang gobyerno pag manganak no kay babae may gipanghatag pag manganak na imo man lang ihatag og balik balibaylo imo na po nang ihatag na po sa lain na po nga association so gi-project na 5 years up makaingon kita nga katong 50 kung i-times 2 to nimo so mugatos kapin ang mahatagan pa so mas mudaghan pa diba so kumbaga ang Iligan nag-invest out of that 50 Carabaos nga mas mudaghan ug muna po yun na ang ipanghatag po sa ubang pang mga farmers kadili kaya abton sa mga ekwipo saka sa hinungdan nga lisod ang dalan although ang uban dili ang kabalo mo ang gobyerno pag musiminto og dalan gid na nga diin maagian og mga kanang matawag na to og kanang tawo og sakyanan but there are areas nga secluded kayo kanang suok di ba nga tawo lang ang makaagi og motor lang nay area nga pinakataas nga bahin sa Iligan kabaw gyud ang pamaagi sa pagpanguma dito so munang labi na sa barangay Rugungon, barangay Mainit, di ba? Barangay Digkilaan, barangay Kabaksanan, there are areas, barangay Hindang, because these are the barangays benefited ani ato ang Carabao dispersal. Barangay Rugon, daghan kaayo nga era, Binasan, if you happen to visit the Binasan and Kapisahan, lisod kendalan gid ha. Dulag, Kalilangan, Panuruganan, these are the barangays benefited sa ato ang Carabao dispersals nga 50 ka buok barangay Pugaan if you happen to visit barangay Pugaan Sitio Dalamas Taluntunan lisod ang dalan dito naay dalan dito pero moingon ka nga dili siguro dalan kay di man simentado pero the way of farming dito is kabaw naay uban kabayo dito sa barangay Rugongon other barangays sa ako nang naisgot Bunawan usa sa mga nakabenepisyo ani Bunbunon no so nalipay kita tungod kay inana gayud ang suporta sa to ang mga kaubanan sa sangguniang panglungsod of course the mayor itself and the vice mayor dako kayud ang ilahang suporta sa atong komitiba mao nang nakapang-apod-apod og mga kabaw sa mga mag-uuma. Pasalamat po ta sa chairman sa Committee on Finance kay usa man po na galili kung aduna ba yung panudlanan og ang priority no. So sa natad sa agrikultura atong gipangusgan nga kung unsa ang mga importante nga detalye nga kinahanglan maimplementar aron matagaag pagtagad labi na karon nga na insakto pod wa man po'y magdahom na ang mga tao na ay pandemya o COVID nga ang source sa pagkaon karon importante kaayo no and every day makakita tag pagkaon magpasalamat dito sa tuang mga mag-uuma pero giunsa ni pamaagi nga niabot ni taas kay na nga proseso but what's important is to ensure for a sustainable agriculture kinahanglan gid siya og legal framework in order to sustain it and the support of the government it is the role of the government to support the farmers no and the fishermen association. So, I think that kanang mga butanga muna ang kinatibuk ang mga importanteng detalye, importanteng parte sa atong agricole gawas sa mga sanktuaryo nga kabahin kay naa may mga existing laws and other environmental laws nga gi-incorporate pod nato and just to supplement and to be comprehensive of this particular Agri-Code of Iligan City.